Bible's up? Okay. Psalms 137, verses 1 to Salmo 137, 1 ngadto sa 3. By the rivers of Babylon, there we sat down. We wept when we remembered Zion. We hung our harps upon the willows in the midst thereof. For there that carried us away captive required of us a song, and they that wasted us required us mirth, saying, sing as one of the songs of Zion. Nagisgot ni sa ilang pagkabihag nga diin ang tanang mga Hudiyo gidala sila sa Babylonia. O sa daplin sa kasapaan sa Babylon, didto sila na nagtapok na naghilak. Mihatag og dugang detalye si Ezekiel. Ezekiel chapter 1, verses 1, 2, and 3. Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Chebar, that the heavens were open and I saw visions of God. In the 5th day of the month, which was the 5th year of the king Jehoiachin's captivity, the word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of Chaldeans, by the river of Chebar, and the hand of the Lord was upon him. So gimension diri nga ang dapit sa Chaldea ug ang pangalan sa sapa nga naa sila gatapok ang sapa sa Chebar. Og katapusan maigsoon Daniel 2:19. Then was the secret revealed unto me, Daniel, in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Magisgot ko nining topic may igsoon, where your night vision. Where your night vision. Brother Rick, habaw siya kung sa night vision. Magampo ta, dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa kinabuhi panalangin. Dili sa tanang panahon kami ni aning kalibutan. Dili sa tanang panahon nga kami makasimba. Dili sa tanang panahon ugad nga mahimo namo ang among inadlaw-adlaw nga bulhaton. Apan salamat o Jesus nga nining panahon na aniya kami nagatigom nining mga dapit. Aron himayaon og simbahon ka. Aron nga pasalamatan o Dios ug alagaran ka. Aron kami magadawat sa mga pulong gikan kanimo. Kay ang imong pulong o Dios mao kini maghatag kalig-on kadasig giya kahayag og lamparahan sa among mga aligyanan. Thank you Lord, thank you Lord. Walay usa karong nagbarog diri nga walay pagkinahanglan Ginoo. Matag usa o Dios adunay pagkinahanglan. Ikaw mo'y among dakong magbalantay. Ikaw mao ang among dakong pastor nga nahibalo ka sa mga panginahanglanon sa imong mga karnero, nahibalo ka sa balatian sa mga samad, mga pag-antos sa imong mga karnero, ug ikaw o God mo'y among magbalantay nga nagasusi kanunay sa among kahimtang. To God be the glory in Jesus' name. Amen. God bless, please be seated. This moment is always a very challenging time. Gusto kong ipahinomdom sa matag usa. We are not getting younger every day. You are not getting stronger every day. Pagpatong nimog edad og 40, you have reached the top. You have reached the peak of this life.
Kumitungas kapag bukid, miabot ka na sa tumoy sa bukid. Wala na ilaing bukid tungason. Once you reach the top, there is no other direction but to go down. Ang kinabuhi daw, ingon anak, death begins at 40. Praise God. Pag moabot, nag-40 ang tao, magsugod ka nagpaminsar, unsay akong nahimo. Naana ba ko'y kwarta? Kung gamay pagkwarta, napakay pila kay gayong paningkamot, pero gamay na kayo ang chances and opportunities. Mag-edad ka 40, wa na'y mo hire ni mo nga receptionist. Wa na'y mo hire ni mong sekretary. Kay bisag bright ka, miyahok na ang naong. Praise God. Bisan gani ang atong lawas maghatag nig minsay, dunay panultihon. Take care of your life. It's the only place in the world you live. Ampingi ang inyong lawas kay maora nay dapit sa kalibutan nga imong gipuy-an. Kung matulog ka, niya sa lawas. Mukaon ka, sa lawas. Mupahulay ka, sa lawas. No? Nga akining lawasa, di ata nagpuyo dire. Mao ni atong gipuy-an, busa atong ampingan. Mo bitaw sa unang panahon, maayo pagkaglawas, pasagdan ang lawas, murag balay, nga imong gipuy-an, nga kung imong pasagdan, magkabuslot-buslot na siya, dili ka nakapahulay. Matud pa, ang atong lawas, muranig balay. Dugayng panahon nga imong pasagdan, magantos gyud ta, panahon sa atong pagkatigulang. Pero salamat na lang, kay Paul said, our outward man peres. Pero salamat, doon na pa'y inward man. Our inward man is renewed day by day. Maunay pinaka-importante, maigsoon. Kining tao nga nias sa sulod, the inner man, mauni siya ang magpabilin hangtod sa katapusan. Apan kining atong lawas nga hinimo sa abog, mubalik yun ni sa abog, mga igsoon. Busa ang mga tiguang, ngandam ta, kay murag hinhini na taghipos. This is a very challenging moment. Unsa may buluhaton nga gihatag kanato sa Ginoo, let's do it. After all, mga kaigsunan, it is the only thing done for Christ that will last. Muna nga, pasalamat ko sa Dios nga ang Ginoo nagpanalangin kaninyo. Tagaan mo og pastor nga bata pa maigsuon. Bright, guwapo. Bahalag na kog tiyan. Nga niata karon diri maigsuon. O nga pasalamat ta sa Ginoo. Mao na nga ang Biblia suma sa gisulti ni Pastor Dave ganina may kaigsuonan. Kung wa na kailaing maistorya sa Ginoo, pasalamati na lang ang Dios. Amen. Pasalamatan ng ta ang Dios sa tanang panahon. Kay ngano man ang pagpasalamat, it is the state of a godly and a thankful heart. Usahay na ay mga tao moingon tay God bless you, pastor. God bless you, sister. God bless you, brother. Ang Ginoo pod gusto nato siyang i-bless. Kaya ingon ang Biblia, bless the Lord, O my soul. Kung ato nagbinisayon ng bless the Lord, O my soul, panalangini ang Dios, O kalag ko. Praise God. Ha? How can you bless the Lord? Nga the Lord is the source of all blessings. But you can bless the Lord, O my soul, and forget not all the benefits which He has done, who forgiveth all the iniquities, who healeth all thy diseases, and who saveth your soul from destruction. Hallelujah. The word blessing is coming from the word bless. The more you bless the Lord, the more blessing He will bestow.
Mao na nga ang Biblia nagaingon, panalanginan mo ang Dios, o kalag ko. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. We are now living on dispensation of grace. Mauna nga ang tao, dili gyud niya sayangon ang grasya nga gi-extend kanato ning panahona. The grace of God extend starting on the day of Pentecost until today, because church age is a grace dispensation. Niata karon sa panahon sa grasya. The Lord is reaching you. The Lord is calling you. The Lord is waiting for you. The Lord knocks on the door of our heart. Kay nga naman, panahon ni sa grasya, way katarungan nganong magpabilin ka sa kapakyasan. Way katarungan magpabilin ka diha sa atong mga kalapasan. Walay katarungan nganong magpalayo ka sa Ginoo. Kay karong panahona ang grasya sa Dios iyang gipakita kanatong tanan mga kaigsuunan. Busa walay katarungan ngano ang tao mawala sa Ginoo. How can reject that God's grace? He's calling us. He's encouraging us. He is reaching for us. Wala ba mo mahibalong nga grabe karon ang Espiritu sa Ginoo nga nagdasig nato sa mga pag-ampo? Nagdasig nato nga magmadasigon, nagdasig ka nato nga mamalandong sa pulong sa Dios, nagdasig ka nato nga magmainiton ta sa pagpangalagad. Why? Because the Lord is coming for a glorious church. Mubalik siya sa iglesyang mahimayaon. Walay kunot, walay mansa, walay buling, and God at this time He is calling for the church. Amen. Mga bitaw nga, when somebody feels, don't ever judge. Because God's grace is extended as long as you live. But when your life is over, no more grace. Mga nakakaroon mga kaigsunan, grabe. Mga bitaw atong gisgutan sa unang panahon, nga grasya di akaron sa mga hintil. Apan kung makuha na sa Ginoo ang insaktong gidaghanon sa mga hintil, ang kaluwasan baya ibalik na ngadto sa mga Hudiyo. Mao na nga nagkuha pa ang Ginoo karon og kuta. Pasalamat kag bautismado na ka ay nagyugundag pangalagad. Kay kung makulang ang kuta sa Ginoo mawa ka pulihan kag lain. Kay ngano man dunay kuta ang Dios. When the number of the Gentiles are fulfilled, then salvation ibalik ngadto sa mga Hudiyo maigsoon. Ug nahibalota nga nining panahon na si Antikristo ready na nga mo take over sa kalibutan ba? Ready na siya mo take over. Karon lang si Antikristo gatago-tago sa mga kuding. Nagtago sa QR code. Di po kakabasaan, di ka mo gamit og scanner. Wa may QR code diri sa Misamis, pero sa Davao QR code ni, Del Sur, Oriental. Yang i-focus nimo ng QR code, maigso doon ay tulok ka square ana. Ambot di puta mo tuod kanunay butang sa Facebook good. Pero tanaw na to gi-focus. Tulok ka number nga 6 nya sa ubos dunay gisi. Ang sa gisi dunay gigisi dito ba? Makita ang mata katanaw. Naay 666 sa ibabaw o nya dunay gisi sa ubos, makita ang mata sa New World Order. Pero si Antikristo kanunay pa na magtago-tago basta di apata. Kay kita mo'y mubisto kung tunga na siya mga kaigsunan o magsugod nagmarka sa mga tao nga iyaha.
Pero kung napang iglesia mo na ingos Tesalonica ang nagpugong, magpadayon pa sa pagpugong. Praise God, mao na nga nining panahon na mga kaigsunan. Wa tay laing pangandoy sa Ginoo nga inigtingog sa trumpeta. Makaubanta. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. And the dead in Christ shall rise, mga kaigsunan. And when the roll is called up yonder, I'll be there. Praise God. Mauna, this time is dispensation of grace. Bisag unsa kay nahitabo sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, you cannot consume God's grace. Kanunay gini, His grace is always sufficient. Lisod kayo mabakslide o mawala ang tao sa panahon sa grasya. Praise God. Mao na nga samtang nangalagad ta sa Ginoo, mga kaigsunan, it's by the grace of God that we stand. Mao na kung giingon sa una, kung wala ang grasya sa Dios, mga PWD tatanan. Unsa yung meaning sa PWD? Oh, Pentecostal with disability. Unsay may tabo ng PWD? Kung way mutabang niya, patay siya. Di siya makakaog iyaha. Kaya nga naman, helpless siya. Di niya matabangan ang iyang kaugalingon. Maupod ang Biblia ang Ginoo nag-ingon, kung wala ko, unsa? Wala pud mo'y mahimo. Inutil ta kung wala si Kristo. Praise God. Ayaw pag-ingon nga you can live. Yes, you can live. But you are living without Christ. Mao na nga si Kristo nagaingon, pabilin kamo kanako og ako magpabilin kaninyo. Ang sanga nga nagpabilin sa panuan kini magapamunga og labi pang daghan. Kay kung wala ako, wala gyud mo'y mahimo. Maong si Pablo nagaingon, I can do all things through Christ who gives me strength. Wag yun. Kung wala si Kristo, way panalangin atong panagtigom. Kung wala si Kristo, way kainit ang atong pagsimba. Kung wala si Kristo, mga kaigsunan, ang atong kinabuhi, mga saag ta. Apan salamat kay naa si Kristo, bisag ngit-ngit sa unahan. Kung si Kristo imong kauban, wa kay kabalakan. Bisag dunay bagyo sa espiritual, apan maglawig tang madaogon, kay si Kristo atong kauban. Hallelujah. Kay balo mo ning blackmail? Kanang blackmail, kanang naa siya'y gihimong istorya nga tungod ni ana, ikaw gisulod niya sa kompromiso. Pananglitan. Dunay usa ka batan-ong babae. Giingnan siya siyang lola, apo, atimanan ng akong manok ha. Bantay gyud na nga di na mamatay. Isya ola. Nawat lang tuyo up. Nadunlok ba to na sakit, namatay ang manok nga gibabantayan siyang lola. Karon dito sa likod sa ilang balay, nagkalot siya o iyang gilubong tong manok. Miabot pod ang iyang maguwang, ang iyang kuya og mingon, unsa na? Uy, ayaw pagsaba, manok ni Lula namatay. Uy, nahibalo si Lula. Ayaw ganig saba, kay wa siya kabalo. Gilubong maigsoon. Pagkaugma, putin niyang gola, misugo ng iyang lola. Gisugo ang magulang. Dodong, paghugas plato.
Ingon siya, dili ko. Si Inday lang. Ingon si Inday, dili ko, ikaw mo'y gisugo. Ingon si Lula, Dodong, ikaw mo'y mahugos plato. Di, lagi ko Lula, si Inday lang. Di ko musugot Lula, oy. Si Kuya lang. Ingon des Kuya, Inday, ang manok. Siya nalang naghugas plato. Oo. Ingon na po ang Lola, Dudong, hugaw kayo atong salog. Paglampaso. Inday, paglampaso. Siya mao pa ganyan paghuman ako og hugas sa plato. Imo na po kung palampason, ikaw may gisugo. Day, ang manok. So good siya aglampaso, Mike. Oh. Dodong, unto na ipagawas na ang mga itugway na ang atong mga hayop. Ingon na po siya, Day, itugway ang mga hayop. Siya, ako na lang kanunay, ako na lang. Ikaw di ay. Ang manok. Ang tawagan na blackmail. Kahadlok nimo nga itugan, giulipon ka. Giulipon. Oh. Pagkagabi hangtod usa ka bulan maigsoon ang iyang kuya nara sa sala ga cellphone, ga gitara, ga awit-awit gamit sa -1. Samtang si Inday, di kalingkod sa kadaghan sa trabaho. Inday, ipanaod ang muskitero. Si Lula ko na lang kanunay. Si Kuya na pod. Ikaw, Inday, ingon po yung Kuya, Inday, ikaw panood dito. Hindi lagi ko kay kapoy kay ko. Ang manok. Blackmail. Musimba ka. Pagsimba ni mo makaigsunan, sugod ng takagdaig sa Ginoo, muingon ang yawa, ang tuba. Ang tuba. Ibig ko na ka, amen. Ulaw ka. Diba? Oh. Sugo na po kagdaig, sugo na po simba sa Ginoo, praise God. Oh, hallelujah, amen. Ungong na po ang yawa. Ang butakal. Saan yung butakal? Nahalinang kag butakal, wa ka muhatag og tight. Diba? Sugo kag kaluya. Mao na imbis magdaig ka, pakaulawan ka sa yawa. I-blackmail ka, luyahon ka, mga kaigsunan, samtang siyang magkatawa, nga naa ka sa kaluya, pahinumduman ka niya sa imong mga kalapasan o mga kapakyasan. Mao na nga lagad ka, wa kay kalipay, wa kay kalinaw, kay nga naman ang atong kaaway, iyatang giulipon. Ambot ko na hinumdum mo sa ilustrasyon ni Maxwell sa usa ka buyog. Nga ang buyog, gibutang sa botelya, unya gitakluban. Purting lukso-lukso sa buyog nga makagawas. Lukso-lukso gid siya. Oh, kaya sa mo siya mutugdon dito. Sige, siya lukso-lukso. Pila ka adlaw to, ibutang tog 7 days. Sige siya lukso-lukso. Gitanggal ang taklob. Sige, po siya lukso-lukso. Kutob na po dito. Wa siya kay balong, libre na siya. Wa siya may balong mga kaigsunan, nga wa na itaklob. Na kondisyon ang iyang una-una, nga diha na siya kutob, bisang usaog paningkamot. Mao ni trabaho sa yawa, nga di ta muuswag, nga di ta magtubo sa kahibalo o kaalam. Ulipunon ka niya, gapatuuhon ka, nga wa kay mahimo, patuuhon ka, kung naa kay nahimo, ikaw po, huwag kapuslanan tanan sa Ginoo. It's time to rise up, claim our freedom, claim our identity in Jesus' name.
ta magpaanad nga pobre gihapon ta. Conditioning man na sa atong utok. Madato di, dili ko mag-ingon nga madato ta. Pero at least makatilaw taghayahay panagsa. Sige lang tagkaog bulad ginamos. Okay man lang na panagsa sausawan sa lechon. Di ba? Labi na sa mga batanon. Praise God. Reach for your dream. Reach for your star. Praise God. Ang batanon, ordinaryo nga batanon rin. Pag maka-eskwela kag PMA, pag mo graduate ka, grabe ang honor nga ihatag sa city nimo. Kaya nga naman, you are rising up above the civilians. Mo graduate ka, first lieutenant ka kaagad, o ikaw ray qualified nga mahimong general. Wa may ma-general, kundi graduate sa sana? Pistanyo Marios Academy. Diba? Maunay pangandoy sa kalibutan, pero diha sa Ginoo makaigsunan, it's unlimited. Gamiton ta sa Ginoo, hallelujah. Dagkong butang nga di mo mahimo, apan kung magpabilin ta diha sa Ginoo makaigsunan. Jesus said, greater things you can do. Sa man yung tanaw nako, pobre dato. Oh, kana tama na nga term, Pastor Bob. Gina-bless lang mis Ginoo. Lisod man kayo ng iyong kagdato kay kinahanglan man din nag-asset unsay imong mga current asset, di man. Wa man tay asset maigsuon nga ika-presentar. Pero ang kinabuhing madagayaon, ang kinabuhing malinawon, ang kinabuhing malipayon mga kaigsunan, you are living more than the millionaires. Kay Jesus said, I will give you life abundantly. Tagaan tag kinabuhing madagayaon. Sugod na kag-ampos Ginoo, basin ato mga musician ri sugod na mugdaig sa Ginoo, gusog gamit na mug mga instrumento. Grabe pangawit sa Ginoo, munghong ang yawa. Ang sigarilyo. Muingong dahin ka, Pastor, di lang sa kumutugtog. Ano man, kuan Pastor, wa ako sa kondisyon. Wa ka sa kondisyon. Kaya nga naman, ang yawa, gi-blackmail ka. Oh. Samtang mo tugtog ka. Ang hope cigarette. Balik-balikon sa imong utok. Muawit ka nga. Muawit ka sa mga kaigsunan. Praise God. When we awit ka sa Ginoo nga pagdaig sa Ginoo, sugod kag ingon, who am I? Muingon ang yawa, who am I? Ang sigarilyo. At tunay kagkaluya mga kaigsunan. Miduol ang babae, siyang lula, siya lula. Na ako isulti nimo. Siya unsa may imong isulti day. Lula din ako kagwanta ba? Unsa man ka? Kanang binuong ni kuya sa kuha. Siya unsa man di ay. Lula ang manok ba nimo namatay? Ingon siya, hibalo ko imong gilubong luyo sa balay, nagtanaw ko sa bintana, nakita ka ka. Kabalo ko Kay balo day kalula o kabalo ko. Maunang naluoy gani ko nimo. Pero nagpaabot lang ko nga muduol ka nako. Unya lula, kalimti na to gipasaylo tada ka. Dodong paglampaso. Inday, paglampaso. Dili ko. Day ang manok. Ang manok nakabalo na si Lula. Kabalo na sa si Lula. Gipasaylo na ko ni Lula. Busa ayaw na kong daog-daoga. Praise God. Usay atong kapakyasan. O yawa, naibalo na ang Ginoo.
Gipasaylo na ko sa Ginoo. Ayaw kong daog-daoga. Ayaw ko ulipuna. I am forgiven. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Oh. In the name of Jesus, mao nang importante kayong butang. We have peace with God through our Lord Jesus Christ, through the shedding of the Holy Ghost. In Biblia nagaingon, having therefore these promises, let us serve God. Let us cleanse ourselves from all the filthiness of the soul and of the spirit, mga kaigsunan. Before we close, wa pa na ko sugilanon sa inyo ha, may tungod ani ni Daniel. Si Daniel o kauban sa mga Hudyo, bihag sila didto sa Babylonia, sa mga Chaldea, mga igsoon. O sa dihang nabihag sila, gidaog-daog sila, ang mga babae nila gipang-rape. Ang ilang mga kaubanan gipang-patay, gipang-bilanggo. Ang silang tanan, mga kaigsuunan, gidaog-daog sila. Og labaw sa tanan, ang ilang mga lalaki, gipangkapon. Gipangkapon mga lalaki, aron wa nay kaliwat sa mga Hudyo. Kadto sila si Daniel, Shadrach, Meshach ug Abednego, gipangkapon to sila. Gikuha silang iskalar sa hari, pero gipatay ang ilahang similya. So ang ilang kinabuhi sa mga Hudyo, purting paita. Kay ba mo nga the most persecuted people in the world, mao maning mga Hudyo. Kapila sila na ulipon. It's not just 40 years, pero 400 years nga sila. Bihagon, makauli, bihago na pod, makauli, bihago na pod. Ang ilang nasod, pangsunog, busa pait kay ilang kinabuhi. The most persecuted people in the world is the Jews. They were persecuted, they were hated, they were despised, even until today. Gamay ra ang ilang nasod, ug nalibutan sila dagkong nasod sa Libya, dagkong nasod sa Jordan, dagkong nasod sa Syria, mga kaigsunan, ubang pang mga nasod, puro na nila kaaway. Busa kining maong mga Hudyo, mao ni sila ang matang sa mga tao nga gidaog-daog, giulipon, gipangpatay ni Hitler nga almost 6 million Jews dito sa dapit sa Germany. Mao na hinungdan nga ang mga Hudyo, mga kaigsuunan, bisan asa sila mga bot, gihimo silang ulipon. Salamat, dunay 1,500 ka mga Hudyo nangabot sa Pilipinas sa panahon ni President Tizon. 1,500. Kay mideklara ang United Nations, kinsay gusto nga mahimong asylum o kataguan sa mga Hudyo ang inyong nasod. Miopen si President Tizon og 1,500 ka mga Hudyo nangabot sa Pilipinas na sila sa Marikina nagpuyo. Pagdeklarar sa United Nations nga mga Hudyo pwede nang manguli og unya ang ilang nasod gi-recognize na nga nasod, mga kaigsuunan, ang 1,500 ka mga Hudyo nanguli dito sa Israel. Sa dihan nagbutasyon na kinsa sa United Nations ang pabor nga himuong nasod ang Israel. Tay ang score. Ibutan na lang nato mga kaigsoon nga pareho 40. Wa ko kibalo pila ang exact score. Ang gusto 40, ang di gusto 40. So dunay tay. Si Carlos P. Romulo, mga kaigsuunan, mo ay nag-break sa tay. Ang Philippines. Kay kung wa ang Philippines, tay mga kaigsuunan, pero kang sa atong United Nations, Carlos Romulo, mao'y may break sa tay. Mauna nga ang Pilipinas palangga kayta sa mga Hudyo. Pwede ta mo adto ugma sa Hudyo, mga igsoon. Why visa? O adto sa Hudyo. Adto ta sa Israel. Why visa? Visa upon arrival lang. Praise God. Pakikuha sa listahan sterlina sa tanang manguyog.
Praise God. Oh. Ang gipang-hire kadaghan ng mga caregiver, mga Pilipino. Matud pa ni Netanyahu, ang caregiver si ang gikankanan, puro Pilipino. Pero ang mga Hudiyo, ang ilang kasaysayan, hilabihang kamasusubo, maigsoon. Busa pag-abot nila sa Babylonia, nagtapok sila dito sa sapa sa Chibar. Ugstuwa sila dito, maigsoon, ipangbitay ang ilang mga alpa sa mga sanga, sa mga kahoy. Nagsugod sila dangoy-ngoy o nagsugod sila bako nga nahinumdum sa Zion o sa Israel, maigsoon. Unya nagsigi sila bako, nagsigi sila langoy-ngoy, miingon ang mga Chaldeans, awiti mi sa awit sa inyong Ginoo. Ingon sila, unsaon no pag-awit para sa among Dios, nining yuta nga kami nahimong dumulong. Og silang tanan nag-antos dito na sa kapaitan, silang tanan nahimong mga ulipon, silang tanan makasusubo ang ilang kinabuhi, nagminatay sila, naghilak sila, mga kaigsunan, kauban sa Ezekiel. Ingon ang Biblia, ingon sa Ezekiel, I was one of the captives. Kauban ko sa mga piniriso, kauban ko sa mga binilanggo, kauban kong nag-antos, kauban kong gidaog-daog, kauban kong naghilak. Pero unsa ingon sa Biblia, I saw a vision. Hallelujah. Samtang nagbako ang iyang mga kaubanan, mihangat siya sa langit. Ug ang Biblia nagaingon, I saw a vision. Hallelujah. Nakita niya ang usa ka panan-aw. I saw the heaven open while the world is weeping, while the world is suffering, while the world is in great distraction. God showed me a vision. Kauban si Ezekiel. Kauban ko. O kitang tanan, bihag ning kalibutan. Si Satanas, mao'y naghari ning kalibutan. Kitang tanan, bihag. Bihag ba diya, pastor? Yes. Kay ning kalibutan na'y kamatayo, na'y pag-antos, na'y balatian, na'y luha, doon na'y kasakit, naatanan, diri mga kaigsunan. O kauban ta sa mga nag-antos. Napadi exempted aning Pismas. Magpismas ang Katoliko, hasta Pentecostal. Ang COVID, mga matay ang dili magtotoo, daghantang pastor na nga matay. Pastor sa Amerika, paskan daghana. Simbahan sa Amerika, gipailag kaso, $1 million ang bayad sa iluha. Unya $30,000 kada pastor. Mipasaka sila yung reklamo sa Supreme Court tungod sa desisyon sa gobernador nila, ni Hadjes. Pero salamat, may pabor ang Supreme Court, mga kaigsuunan. Basta mo-observe lang sa protocols, padayon gihapon, gibuksan ang tanang kasimbahanan nato sa California. Apil ta sa pag-antos. Pag-ingon nga'y kwarantina ka, apil ta. Pag muagi ta sa mga traffic, mga kaigsunan, mga checkpoint, di man kakawara-wara, pastor ko, ako'y apil sa kalibutan. Pangayon, kag travel permit. Oh. May na lang, kaya nagbutang kog apor sa naong ni Almira. Apor mo, sir? Apor. Diretso. Pero managana lang yung ka. Kaya bisan pag i-consider nila na kinahanglan doon na kay document nga magunitan nga naagi kag x-ray. Kapila naman taon may na x-ray pag aton mo standag x-ray, aton mo coronadal x-ray. Di na jud ko kanak ni kalakiha. Praise God. Hallelujah. Nagantos ang kalibutan, yes. Kaubantan nagantos, kaubantan nagantos. Iniktaa sa presyo, apiltang magantos. Iniktaa sa palaliton, apiltang magantos. Mga sakit ba ang kalibutan? Mga sakit, mga high blood ba sila? Hasta po ka. High blood sila. High blood ko. Diabetic sila. Diabetic po ko. Unsa pa?
May TV sila. Naimo, black and white. Ang akong buti pasabot, ayaw himuha, nga dakong pabor ang imong kaugalingon, mga kaigsunan, tungod kay nangalagad ka sa Dios, dili ta kauban sa pag-antos, mato pa ni Ezekiel, I was one of the captives, I was of them who cried, I was of them who were persecuted, kauban ko nila, but, dili ko nila kauban, sa diha nga mitanaw ko dito sa langit. When I look unto heaven, I saw the heaven open and I saw a vision. Hallelujah. Yes, naay corona. Yes, naay problema. Naay corona variant ka moabot. Dunay bakuna nga. Hadlok maning bakuna ha, oy. Kaya ang bakuna baya pila na ka mga testing una gamiton sa tao. In short period of time, wala pa 1 year nakaproduce silang bakuna. Daghag side effect. Pero di po tamutuo tanan sa balita sa Facebook. Kay usahay ng balita sa Facebook, copy and paste. Oh, sa bagay, itong 23 ka mga nurses sa Denmark ba to, Norway? May reference ato si President Duterte. Yang gigamit nga referensya. Ingon siya, na nangamatay dito sa Denmark o asa to, Norway. Oh, gibakunahan 23 ka mga kwan. Ang bakuna nga ilang gigamit, Pfizer from US. Inya magsige mo reklamo nga Sinovac ang atong gi-request gikan sa China nga wa may gibalita nga naanay nangamatay ani. Taliabot na mga kaigsunan. Praise God. Bakunahan tang tanan kay nga naman di ka kagawas. Kuha kay bakuna. Di ka kasod. Kuha kay bakuna. Dili ka kabiyahe. Kuha kay bakuna. Selina. Pabakunahan yung ka. Oh. Na nag-meeting mi sa executive board, usa may atong istanan na yan na mo mga kaigsunan. It is for health reason. Pastor, daghang mga negative. Miingon, may comment ang usahan. Yes, na negative. Pero ato ramang gunang nadunggan. Wa may mga medical expert nga nag-explain nga na negative. Unya ang mga doktor, di po na sila muhimo kung dako. Kay ba mas bakuna, kung naay mamatay nga tulo, successful na siya. Kung naay mamatay nga napulo mga kaigsunan, good, gaya po na nga bakuna. 10% mamatay, good, paghihapon na. Muni nga nini nga atong panahon mga kaigsunan, apilta. Nagantos ang kalibutan, daghang mga problema, daghang mga kasakit, doon ay mga kahadlok, doon na tayo mga kabalaka. We are part of this. Pero ang Biblia nagaingon, when you shall see these things come to pass, lift up your eyes. Hangad sa langit. Buhagat ta sa langit mga kaigsunan. Kay matod pa ni Daniel, ni Ezekiel, I look unto heaven, and the heaven was open, and I saw vision. I have problems, but when I saw the vision, I hear the word of God. I see the power of God. I see the Spirit of God. Nining kalibutan na, bisag mag-antos na, apan ang Espiritu sa Dios, mao'y atong kusok, mao'y atong gahom, my soul. Ug matod pa ni Daniel, God give me a night vision. Praise God. Unsa din ang night vision diri sa mga military? Panahon sa gera kung gabi kadaghanan ana sa military o kaaway mupahulay o maniid kay di man kakita. Pero kung ang military niyarong panahon na ana sila'y GPS, tapos doon na sila'y mensahe nga dawaton, instruction, gikan na sa ilaha, mga labaw. No? Mag-istoryahanay sila. Mekson, gamit ang ilahang murag, buta na to, radio. Oh. Unya ang ila mga kaigsunan, if you have a night vision, makakita ka bisag gabi.
Ang imong kaaway, imong makita panahon sa kagabion. Sa panahon sa kagabion, magpadayon ang pagkigubat. Sa panahon sa kagabion, magpadayon ang kadaugan. Kaya nga naman, you have a vision. It's not just a day vision, but you receive a night vision. It is a secret revealed unto Daniel in a night vision. Imagine na ito. Palungat yung suga. Ipangit-ngit kayo ta. Dito ba? Oh. 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 Hindi pa. Palungat na ba? Oh. 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 Puwertingit kita. Di na ka mo maklaro, mga igsoon. Gawas lang ang mga agtang gasinaw. Klaro kayo. Oh, unsa may atong mahimo kung ingon na ang atong palibot sa manini. Wa na ka mahibalo kung imaginon lang nato puertigyo ning ngit-ngita mga kaigsunan. Ang kagobyerno wa na mahibalo unsay buhaton. Utang nga utang para ipakaon sa katawhan. Nagtakilid na ang atong ekonomiya. Dili lang Pilipinas, tibuok nasod mga kaigsunan gatakilid na. Kay nga naman mihugpa ang kangit-ngit sa kalibutan. But thank God sa katawan sa Ginoo. Yes, we are in darkness. Yes, we are in the midst of crisis. But right in the night, God give me a night vision. Unsa na night vision? Even though the night is dark. Bisag ngit-ngit ang kalibutan. Bisag ngit-ngit akong palibot. But God give me a vision. Through the storm and through the night, I can still serve the Lord. In the good times or in the bad times. Because I saw vision of God. Pastor, unsa man ang vision? David said, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang pulong sa Dios mauni maghatag og kahayag kanato panahon sa kagabion. Mahimong lamparahan sa atong mga tiil ug mahimong suga sa atong agianan nga bisan ang mga tao mga hulog ngadto sa mga pangpang kay wa sila mahibalo sa ilang padulngan. Apan ang iglesia sa Dios wala ta pasagdi. Gitagaan tag kahayag, gitagaan tag lamparahan nga makapadayon gihapon kita nining palaw sa pagtuo. Sa Book of Acts, sa pagtuon ninyo ni Pastor Dave, miingon ang kapitan, patya ang tanang pasahero kay mga lunod na ta. Tanang karga ipanglabay sa gawas, aron mugaan ang atong barko, kay kining maong Euroclydon, usa kini nga makusog kayong bagyo. Sawa pa sila mo biyahe, miingon si Pablo, Sir, murag delikado ang atong biyahe ba? May siguro di tas mo biyahe. Pero ang Biblia nag-ingon, apan ang kapitan, mas naminaw sa tagiya kay kang Pablo. Moingon siya kapitan, unsa man ka, marinero ka, piniriso lang ka. Nya moingon ka na mo gayong bigbiyahe. Oh, mingon ang tagiya, biyahe mo. Pag-abot sa ilang pagbiyahe, tunga-tunga sa laod. Gidulaan sa dagkong balod ang ilang barko. Mingon ang kapitan, ipanghog ang mga kargamento. Aron muluag o mugaan ang barko. Pero misamot sila ka problema kay karong wala na karga. Grabe kalihok ang barko. O nya way undang matupas Biblia. Di na makita ang adlaw, panahon sa adlaw. Di na pud makita ang mga bituon, panahon sa kagabion. Di na sila may balo asa paingon. Mingon ang kapitan, patya ang tanang mga binilanggo. Mingon si Pablo, kapitan. Ingon siya,
The angel of the Lord stood by me this night. Nining kagabi una ang anghel sa Dios. Miabot kadako og naghatag og mensahe. Walay usang mamatay nining mao nga biyahe. Ang atong gobyerno, ang tibok kalibutan, nagkabuang na usang pagmonitor ang ekonomiya, gipanglabay ng mga kargamento, kutob sa ilang mahimo, pero no more stars, no more sun, wala sila'y makuhang direksyon, o ang atong nasod, hasta tibok nasod, paingon ngadto sa pagkabangkarota. Pero salamat na ay mga anak sa Dios, kauban nining mga biyahe. Hallelujah! Kauban ta, nining sakayan karon, mga kaigsunan, sakayan sa kalibutan, nga niya sa kalisdanan, na gituya-tuya sa dagkong balod. Pero kauban tang pasahero, apan dunay mensahe, ang Diyos nagpadala siyang manulunda, right there in the middle of the night.